Laglag sa kamay ng mga pulis ang dalawang Chinese nationals na ito matapos mabisto ang kanilang modus na panluloko. Arestado sina alias Zeng at alias Shuang sa kasong pagnanakaw at ang isa sa kanila ay nanggahasa pa. Ang kanilang huling naging biktima, isang babaeng Chinese. Base sa investigasyon, nagkakilala ang mga suspect at biktima online. Nagkasundo ang biktima at isa sa mga suspect na magkita sa isang hotel sa Pasay City para magpapalit lang sana ng kanyang Chinese yuan currency para maging Philippine peso ito. Tinatayang nasa mahigit 150,000 pesos ang halagang ipapapalit sana ng biktima. Ngunit pagdating niya sa hotel, tila naging bangungot ang kinahinatnan niya. So nung nandun na sa may pinto, hindi na siya papasok sa loob, ayon sa kanya, tapos tinutukan siya ng baril, pinagnakawan, tapos ipinasok siya sa isang kwarto kung saan siya hinalay. Maliban sa dalawang naaresto, may dalawang Chinese pa na nakasabwat ang patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis. Ang babaeng suspect ang tumayong informant at kumakausap sa biktima online. Posibleng pagnanakaw lang ang pinakamotibo sa krimen at natukso lamang si alias Zeng kaya niya nagawang gahasain ang biktima. Sinubukan kong kunin ng pahayag ang dalawang suspect, ngunit ang lalaking Chinese ay tumanggi, habang isa pa sa mga suspect ay hindi raw marunong makaintindi ng Ingles o Tagalog. Napagalaman naman sa investigasyon na ang lalaking Chinese na suspect ay dati nang nakulong, pero iba ang pangalan na ginamit niya ngayon. Mukhaan siya ng ating mga investigador. Kumaga parang na siya suki na. Itong Chinese national na ito, pamilyar na sa mukha. Patuloy pang giniimbestigahan ang kakaibang modus ng mga suspect at hindi nila inaalis ang posibilidad na miyembro ng isang malaking sindikato na nag-ooperate sa bansa ang mga naaresto. Sa ngayon kasi, bine-verify natin with Bureau sa Immigration kung ano pa yung mga kaso na baka may mga iba pang kaso na kinakaharap itong ating mga naarestong suspects, ganun din yung ating mga at-large na suspect. Pinuntahan ko ang hotel kung saan ginawa ang krimen, ngunit wala kaming kinakausap na opisyalis nila. Ngunit ayon sa mga empleyado, karamihan sa kanilang mga parokyano ay mga Chinese. Sa ating mga kababayan, ganun din po sa ating mga foreign nationals na nandito sa ating bansa para magbakasyon or para magtrabaho, siguraduhin po natin na ang ating mga magiging traction is yung mga legit na mga transactions. Kasong robbery ang kaharapin ng dalawang naarestong Chinese habang may dagdag na kasong rape ang nanghalay sa walang kalabang-labang biktima. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.